mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Bakit nga ba may mga lalaking ang dali-daling ipagpalit ang mga babae? Mga lalaki na siya namang unang nang pumilit na pasukin ang nananahimik na puso ng mga babae. Ngunit sa huli, ay kapag dumating na sila sa puntong nakuha na nila ang kanilang gusto, ay gano'n na lang nila kadaling iwanan at wasakin ang kanilang mga pangako. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christina. 26 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang supervisor sa isang company. Hindi nga pala ako kagandahan at hindi rin ganoon katangkaran. May pagka-chubby ang aking katawan, kaya't masasabi ko na wala talagang nagkakagusto sa akin nung panahong nag-aaral pa ako. Marami naman akong lalaking naging kaibigan, pero hanggang doon lang yon. Sapagkat hindi daw kasi ko ang tipo ng babaeng pangrelasyon. Marahil ay dahil nga sa itsura ko. Kaya naman buhat nun ay itinanim ko na lang sa isip ko na walang lalaki ang magkakagusto sa akin. Nag-focus na lang ako sa aking pag-aaral. Nang sa ganun ay makagraduate ako. Sa kabutihang palad naman ay natapos ko ang 4 years course ko. Samantalang ang mga kaibigan kong may mga jowa noon ay naiwanan ko dahil nagkaroon sila ng mga back subject. Nang makagraduate naman ako ay kaagad akong nag-apply ng trabaho at maswerteng napasok bilang call center agent. May mga iba rin naman akong inapplyan, pero naramdaman kong dahil sa itsura ko ay malabo akong matanggap doon. Sapagkat sa interview pa lang, ay ramdam ko nang hindi sila interesado sa akin. Kahit pa nga kung tutuusin, ay may ibubuga naman ako. Kaya naman nang matawagan ako sa inapplyan kong call center, ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Kaagad ko na yung tinanggap, at kahit hindi ako sanay sa puyatan, ay pinilit kong kinaya yon. Dahil alam kong kapag nagtagal, ay masasanay na rin ako. Hindi naman ako nagkamali. Dahil makalipas lang ang isang buwan, ay nagampanan ko naman ng maayos ang aking trabaho. Sa katunayan, ay nahahandle ko nga ang mga customer na nagrereklamo. Bukod doon, ay nasasagot ko ng tama ang mga inquiries nila. Dahilan para makabenta ako. Kaya naman dahil doon, ay nagtagal ako sa aking trabaho. Yun nga lang ay napapansin kong tila nangangayayat ako. Bagay na gusto ko naman. Hindi ko nga rin inaasahan nun na sa trabaho kong yun ay magbabago ang buhay ko, kasabay ng pagbabago ng itsura ko. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang dumating ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Basta Christina, mamaya, sasama ka sa aming mamili ng dadalhin natin sa beach. Super excited na nga ako eh. Wika ni Brenda na isa sa mga kasamahan ko. Noong mga panahon kasing yun ay nag-blow out ang manager namin at plano nitong dalhin kami sa isang beach. Kaya naman todo ang gayak ng mga kasamahan ko dahil minsan lang daw mangyari yon. Para yatang ayokong sumama. Magpapahinga na lang ako rito. Wika ko naman sa kanila. Hay nako, ano ka ba naman Christina? Minsan lang kaya ang ganitong outing sa ating company. Sa tagal ko nga rito, ngayon lang nag-aya yung manager natin na to. Kaya sumama ka na. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa'yo.
Anya pa sa akin ng isa naming kasamahan. Titingnan ko, tanging naitugon ko na lang sa kanila. Sa totoo lang, ay nagdadalawang isip talaga akong sumama sa outing namin yon. Alam ko kasing marami ang sasama doon at natatakot ako na baka ma-out of place lang ako sa kanila. Ngunit dahil sa kapipilit ng aking mga kasamahan, ay wala na rin akong nagawa pa. Kung kaya't sumama na rin ako, kahit pa nga nag-aalinlangan talaga ako. Karamihan kasi sa mga kasamahan ko ay may mga katagalan na rin doong nagtatrabaho. At halos lahat rin sa kanila ay mga taken na. Kaya naman nang magkasama-sama kami, ay hindi ko inaasahan na ako ang magiging tampulan nila ng tukso. Hanggang sa hindi ko rin akalain na irereto nila ako sa isang lalaki na kasamahan din naming nagtatrabaho doon. Hoy Gilbert, di ba binata ka pa? Tamang-tama dalaga pa si Christina. Pwedeng-pwede mong ligawan. Wika ni Juliet sa lalaki na sa tingin ko ay kaedaran ko lang din. Hoy, tumigil ka nga. Ano naman palagay mo sa akin? Walang boyfriend? Anya ko naman dito na tila ikinagulat niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Diba sabi mo sa akin, since birth hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Well, baka heto na yon. Bulong pa nito sa akin na ikinatahimik ko naman. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang aking gagawin. Lalo na't nang iwanan kami ng mga ito ni Gilbert. Mukha namang torpe si Gilbert. At halos hindi rin ito makapagsalita nang dadalawa na lang kami doon. Kaya naman ako na lang ang bumasag ng katahimikang namamagitan sa amin. Na siya namang naging dahilan ng pagiging kampante namin sa isa't isa. Simula noon ay naging magkaibiganan kami ni Gilbert. Sa katunayan ay madali rin kaming nagkapalagayan nito ng loob. Dahil marami kaming bagay na napagkakasunduan. Sa tuwing out ko ay hinahatid niya ako sa pag-uwi. At kapag break time naman, ay sinasabayan niya akong kumain. Kung minsan pa nga ay dinadala na ako nito ng niluluto niyang ulam. O kaya naman ay nililibre niya ako sa labas. At sa halos araw-araw na magkasama kami ni Gilbert, ay hindi ko na naiwasan pa ang aking sarili na hindi mahulog sa kanya. Marahil ay siya pa lang ang unang lalaking gumawa sa akin noon. Kaya naman nang magtapat sa akin si Gilbert ng kanyang tunay na hangarin, ay sinagot ko na rin siya. Tuwang-tuwa naman noon ang aking mga kasamahan dahil hindi raw sila nagkamaling inireto kami. Wala namang mapagsidlan ang aking kaligayahan noon sa tuwing ipinararamdam sa akin ni Gilbert kung gaano niya ako kamahal. Lalo pa nang mangako ito sa akin na ako lang daw ang mamahalin niya hanggat nabubuhay siya. Marami rin siyang bagay na ipinangako na talaga namang nagpakumbinsi sa akin para pumayag na makipag-live-in na sa kanya. At kahit tutol nun ang aking pamilya, isinunod ko lang ang aking puso. Dahil nga pinanghawakan ko ang pangako sa akin ni Gilbert. Sa totoo lang kasi, ay ngayon ko lang naramdaman yon. Na halos mabaliw ako sa pag-ibig ni Gilbert. Feeling ko nga nun ay hindi ko na kayang mawala ito. Kaya kahit pamilya ko ay hindi ko na pinakikinggan. Sa aming pagsasama ni Gilbert ay umikot lang ang mundo ko sa kanya. At kahit kung minsan ay may nakikita na akong mali rito, ay nagbubulag-bulagan lang ako.
nga't maganda ang naging pagsasama namin nito nung una. Pero habang tumatagal, ay napapansin kong tila nagbabago na ito. At kahit ramdam kong niloloko na niya ako, ay sige lang ako sa paniniwalang hindi niya ako ipagpapalit. Dahil pinanghahawakan ko pa rin ang kanyang pangako. Ngunit hanggang saan nga ba ako magtitiis? Ngayong malinaw na sa akin na hindi na niya ako mahal. Dapat ba akong umasa na magbabago muli ito? O dapat ba nahayaan ko na siya? Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon at patuloy pa rin akong nakikisama kay Gilbert. Umuwi pa rin naman ito sa bahay. Ngunit kadalasan ay gabi na akong dumating. Hindi ko nga alam kung ano ba at bakit siya nagkaganon. Samantalang lahat naman ng kaya ko ay ginagawa ko sa kanya. Sa katunayan nga, ay halos wala nang natitira sa sinasahod ko. Dahil ibinibili ko yon ng mga pangangailangan niya. Sabihin nyo nang baliw ako sa pag-ibig. Pero sa palagay ko ay nagmahal lang naman ako. Yun nga lang, na ang buong akala ko na kaya niya akong panindigan ay mali pala ako. Dahil katulad lang din pala siya ng iba. Na sa una lang magaling makisama. Noong mga panahong yun ay akala rin ng mga kasamahan namin sa trabaho ay maayos ang aming pagsasama. Kinakantyawan pa nga ako ng mga ito na bakit daw hindi pa kami mag-anak, samantalang kasal na lang daw ang kulang sa amin. At sa bagay na yon, ay tanging ngiting mapait lang ang naitugon ko sa kanila. Dahil ang totoo ay hindi na ako tinatabihan pa ni Gilbert sa pagtulog. Ayoko namang magkwento sa kanila, sapagkat alam kong kaaawaan lang nila ako. Pero ang nakakainis pa doon ay kapag nasa trabaho kami ay parang ang sweet-sweet pa sa akin ni Gilbert. Kaya naman gulong-gulo talaga ako at hindi alam kung ano ang iisipin. Kaya nang hindi na ako nakatiis ay sinubukan ko nang kausapin si Gilbert. Nang sa ganon ay magkaalaman na kami. Isang gabi, habang hinihintay kong dumating si Gilbert, ay sinubukan ko munang uminom ng ilang baso ng alak. Para naman pampalakas ng loob. Ramdam ko namang wala nang spark sa pagitan namin nito. Pero umaasa pa rin naman ako na maayos rin namin ang aming relasyon. Nakakatatlong baso na ako ng wine nang marinig kong may sasakyan na huminto sa tapat ng bahay namin. At nang silipin ko yon, ay nakita kong bumaba si Gilbert sa taxi na tila may kasama pang babae. Napakasakit para sa akin ang makita itong ganon. Pero ayoko namang mawala ito sa buhay ko. Kaya naman kinausap ko na talaga siya. Nang sa ganon ay malaman ko kung bakit siya nagkakaganon. Pagpasok nito sa bahay, ay nakaupo ako sa aming sopa. Agad ko naman itong sinalubong at hahalikan sana sa labi nang umiwas lang siya. Mahal, halika na at kumain ka na. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Anya ko rito. Mamaya na lang, busog pa naman ako eh. Tugon naman nito na naupo lang sa sopa. Sige, pero pwede ba tayong mag-usap? Kinakabahan ko namang tanong sa kanya. Ano ba ang pag-uusapan natin? May problema ba? Tugon naman niya. Alam mong may problema tayo at gusto kong linawin mo sa akin yun. Hindi ka na ba masaya sa akin? Mangiyak-ngiyak na tanong ko sa kanya.
Ano bang pinagsasabi mo? Anas namang sagot niya. Ang sakit-sakit na kasi ng ginagawa mo. Alam ko namang niloloko mo ko at mayroon ka ng iba. Kaya sana lang wag mo na akong pahirapan pa. Wika ko pa sa kanya. Nung gabing yun ay doon na ipinagtapat sa akin ni Gilbert ang lahat. Na hindi daw talaga niya ako minahal, kundi naawa lang daw siya sa akin. Sinubukan naman daw niyang mag-work ang relasyon namin. Pero kahit anong gawin daw niya, ay wala daw akong dating para sa kanya. Napakasakit palang marinig sa taong mahal mo ang ganong salita. Naakala ko ay mahal talaga niya ako. Pero naaawa lang pala siya sa akin. Hindi naman daw niya magawang makipaghiwalay dahil ayaw niyang masira ang image niya sa mga kasamahan ko. Kaya naman, para lang matapos ito, ay ako na ang gumawa ng paraan. At ako na rin ang kusang nagpalaya sa kanya. Ako ang nag-give way at ako rin ang nag-resign sa aming trabaho. Ang kaso, nang makipaghiwalay ako rito, ay ni isang sentimo ay walang natira sa akin dahil ipinayad ko lang sa mga utang ang nakuha ko sa company namin. Ganun pa man, kahit alam kong mahirap at wasak na wasak ako, ay pinilit ko pa rin namang bumangon. Mabuti na nga lang ay tinanggap muli ako ng aking pamilya. At sila ang naging lakas at inspirasyon ko sa bawat hakbang na ginawa ko. Simula naman noon ay hindi na muna ako nagmahal pa, kundi nag-focus na lang sa bago kong trabaho. At dahil masasabi kong magaling naman ako, ay kaagad akong na-promote bilang supervisor sa company nilipatan ko. Naging maayos naman ang trabaho ko doon. Sa katunayan, ay ramdam kong lahat ng katrabaho ko ay gusto nila ako. Kaya naman ang mga ilangan ng tao sa ibang branch ang aming amo, ay ako ang napiling ipadala nila. Dahil ako lang daw ang bukod tanging single doon. Hindi ko naman iyon tinanggihan. Dahil naniniwala ako na may magandang plano sa akin si God. At hindi nga ako nagkamali. Sapagkat hindi ko inaasahan na doon ko pala makikilala at matatagpuan ang lalaking magpapatibok muli ng aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Henry. Isang foreigner na ngayon ay asawa ko na. Buong puso ako nitong tinanggap, kahit na hindi ako ganun kagandahan. Hindi naman daw kasi mahalaga sa kanya ang panlabas kong kaanyuan, kundi ang aking kalooban. At sa pagpropose sa akin na yon ni Henry, ay doon ko lang napatunayan na may forever rin pala para sa mga katulad kong hindi napagkalooban ng kagandahan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Christina at ito ang kwento ng buhay ko.